Mayamang buhay sa ating lahat. Channel viewer, salamat at bumalik ka at ikaw ay nakikinig sa aking mga uploaded motivational videos. Ikaw ba ay anak na nag-aaral pa? Salamat at hindi mo kinat-agad at ikaw ay makikinig dito. Kung nag-aaral ka pa from elementary, secondary to the college level, ano po ang sikreto na ikaw ay mas gaganda ang buhay kaysa sa mga magulang mo? Una po, kung tayo ay hindi talaga anak ng mga mayaman, ang unang gagawin mo ay magandang mga grades. Okay? Magandang grades at saka madiskarte. Wala po ito sa libro. I have seen this in my life that there are people who are not good in school but has succeeded in life ay nakadiskarte, pero hindi yun totoo. Kung ikaw ay intelligent at madiskarte pa, mas maganda po yun. Una, kung ikaw ay hindi naman mayaman din, huwag ka pong bumarkada sa kapwa mo naghihirap. Befriend people who are smart in school and who has money. Bakit? Kung ang barkada mo ay anak ng mayaman at matalino pa, at pag lumaki yan, may negosyo, hahanapin ka. Lalo na kung bobo ang anak ng mayaman at nangungupya sa'yo, eventually, when you grow old, and he has a business, he will hire you. Pero, you wouldn't believe, ang mayayaman talaga, pinapadala nila sa number 1 school kung saang country sila nandoon. Even the children of President Trump. Exceptional po si Elon Musk kasi hindi yun nag-aral, pero nagbabasa yun ng 2 libro a day. Yun ang pinaka-richest man in the world. But all the richest people, they really read books and they do not stop studying and learning and reading and be updated of what is happening around the world. Now, isipin mo kung ikaw ay grade 11, ang susunod niyan magiging grade 12 ka at saka magka-college ka. At pag napakahirap ng buhay ng mga magulang mo, parang wala ka ng paraan pa, kundi mag-end ang buhay mo sa grade 12. And that is very wrong. So, kung ikaw ngayon ay nasa grade 3 at nakinig ka nito, o kaya below grade 11, sana ang mga grade mo not below 85. Okay? 80 to 85. Pinaka-lowest mo 80. Wala sanang 79. Bakit? Kung ikaw ay grade 12 na, next month, December, kukuha ka na ng mga exams niyan ng scholarship sa mga universities at mga big time na school na kukuha ng mga top 10 students na scholar ka. Ngayon, in that also period, from December this year to February next year, naghahanap na po ang mga sangay ng gobyerno na nagbibigay ng scholarship sa mga estudyante na magaganda ang grado. Una, pag magaling ka ng mathematics or science subjects, ang DTI nagbibigay yan. Pag CHED na scholarship, pag below poverty line ka,
magkukuha din yan ng mga scholarship, pero may mga quota din yan per school. So, kung top 10 ka or top 5 ka, definitely sa grade 12, kukunin ka ng mga scholarship ng mga government agencies na yan. We also have DSWD para sa mahihirap pero walang hulog na subject. Okay? We also have DTI. We also have Department of Labor or TESDA na pag ang vocational technical ang kurso mo after senior high school, then you can get the scholarship. Pero yun po, palaging may standards, and mostly ang standards ang kinukuha ay ang grado mo. So ito po ang inyong ticket or passage in order for you to lift the burden from your parents na hindi ka pasan, na hindi ka makakapag-aral ng kolehiyo. Do not believe na pag mayaman ka na hindi ka na kailangan mag-aral. Kahit po yung may-ari ng SM, yung mga Gokong Wei, yung mga Henry C. na mga anak na yan, mga accountant at mga abogado po yan para hindi sila kakapag-rely or depend lamang sa ibang tao sa mga magiging mga sound judgment nila in the future. Sunod, kunyari hindi ka, kasi ngayon mo lang ito narinig at senior high school ka na, maghanap ka ng paraan, pumunta ka sa mga college and state universities, kung hindi ka pumasa ng scholarship program sa any government agencies, na working student ka. Ano yung working student? Magtatrabaho ka as a staff for how many hours in this school, and at the same time, nag-aaral ka or enrolled ka sa university na yan. So, pakapalan ng mukha, pumunta ka, go to the administrator of the school, go to the president and talk, and you really want to be a school working student. Now, sana kahit working student ka, ace pa rin ang mga grado mo. Bakit? Especially kung ikaw ay nasa third world school. Yung mga regional schools lang, wala ka sa Metro Manila, wala ka sa Cebu, wala ka sa Davao. Pag mag-try kang mag-apply sa Makati, sa Taguig, hindi ka kilala di ba? So, for you to be shortlisted, imagine, if you're going to apply for a position, lalo na kung rank and file yan, kasi hindi ka naman agad magiging magiging boss. So, you will start with a very low rank. So, 1,000, ilan kayong mag-a-apply niyan? Mabuti kung 1,000 lang for one position. You need to be shortlisted. Ano ang basihan ng pag-shortlist sa isang human resource manager? Titingnan ko lang. Because I had been a human resource management professional for 40 years. Ang tinitingnan ko lang ay ang kaniyang transcript of record kasi hindi ko kilala. I do not believe in referrals kasi yung mga referrals na yan mostly bulyaso di ba? So, titingnan ko ang transcript of record at doon sa application letter mo, ilagay mo yun na nag-working student ka. So, with that, maganda ang grado mo kahit third world school ka, pero may experience ka sa staff work ng office, that is a plus factor. Number 3 doon na karakteristik na magugustuhan na magiging employer mo ay maganda ang trabaho mo at ikaw ay lumago sa iyong preparation for the future in life to be better person. So yun po ang magagawa ng isang bata
para siya ay makatulong sa kanyang parents in order to succeed in life. Sana pakinggan ito ng mga parents, and for you to bring your children to these offices: Commission on Higher Education for College, Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology for Scholarship, Department of Labor and Employment. If union leader po or union member ang asawa niyo, may mga scholarship program din ang Department of Labor. DSWD, Department of Social Work and Development, at saka TESDA. If talagang hindi nag-work out after all the examinations and the requirements being submitted to these government agencies, then bring your children to the school where he would or she would want to get her course. Kahit private school, puntahan niyo kung paano siya makakapag-aral and at the same time nagiging working student. So, sana makahelp po at sana hindi po na-stop ang pakikinig nyo with this. This is for the children. I will make another segment for the parents who are just mere minimum wage earner, kung paano din po kayo ay makapag-move forward. Uulitin ko, huwag kayong bumarkada sa kapwa nyo mahirap. You go with the persons who can uplift you and help you fulfill your goals in life. Thank you for listening. Nasa sa inyo po ang mag-subscribe at mag-comment and like, and do comment if you want and more elaborate explanation, at sasagutin ko po kayo sa comment kung meron po kayong mga ilinlangan pa. Amen.